Alam mo ba, bago pa nating tawaging Pilipinas ang ating bansa, bago pa man dumating ang mga Kastila dala ang krus at espada, ang mga isla natin ay hindi iisang kaharian? Sa mga tala ng China, kilala tayo bilang sentro ng ginto at kalakalan. Sa mga dokumentong Hindu-Buddhist, binabanggit ang ating mga pinuno at lupain. Sa mundo ng mga mangangalakal mula India, Arabia at Malay Peninsula, ang Pilipinas ay hindi liblib na lugar. Isa itong mahalagang bahagi ng sinaunang mundo. Ngunit nang dumating ang kolonisasyon, unti-unting nabura ang mga pangalang ito. Nasunog ang mga tala, naputol ang mga alaala, at pinalitan ang ating mga kaharian ng iisang salaysay. Sa video na ito, bubuksan natin muli ang pinto ng nakaraan. Tatalakayin natin ang top 10 na nawawalang kaharian ng Pilipinas na binura sa kasaysayan. Pero bago yun, huwag kakalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong Pilipino na matagal nang hindi itinuro sa paaralan. Handa ka na ba? Simulan na natin. Ang Pilipinas bago ang kolonisasyon. Bago pa man dumating ang mga Kastila noong 1521, ang Pilipinas ay isa ng buhay at masiglang kapuluan na binubuo ng maraming kaharian at pamayanan na may sariling pamahalaan. Ang mga isla ay hindi hiwa-hiwalay na lupain na walang direksyon, kundi magkakaugnay na sentro ng kalakalan, kultura at kapangyarihan sa Timog Silangang Asya. May mga pinunong kinikilala, may mga batas na sinusunod, at may sistemang panilipunan na matagal nang umiiral. Sa panahong ito, ang mga Pilipino ay malayang mamamayan ng kani-kanilang kaharian. Ang lokasyon ng Pilipinas ay isa sa mga dahilan kung bakit ito naging mahalaga sa sinaunang mundo. Matatagpuan ito sa gitna ng rutang pandagat na nag-uugnay sa China, India, mga isla ng Pampalasa at ng mundong Arabo. Dahil dito, halos lahat ng barkong pangkalakalan sa rehiyon ay dumaraan sa ating mga karagatan. Taong 1940s, ang kalakalan ay hindi lamang tungkol sa yaman, kundi pati sa palitan ng kaalaman at paniniwala. Pumapasok sa kapuluan ang mga ideya mula sa Hinduismo, Budhismo at kalaunan ay Islam, na pinagsasama ng mga Pilipino sa sarili nilang paniniwala. Nabuo ang isang natatanging kultura na hindi eksaktong katulad ng sa India, China o Arabia, kundi isang bersyong Pilipino ng mga impluensyang ito. Ngunit sa kabila ng kaunlarang ito, kakaunti lamang ang natitirang tala tungkol sa panahong ito. Maraming kasaysayan ang naipasa lamang sa pamamagitan ng saninlahi at oral na kwento. Nang dumating ang kolonisasyon, maraming dokumento ang nawala, sinira o sadyang hindi isinama sa opisyal na kasaysayan. Dahil dito, nabuo ang maling paniniwala na nagsimula lamang ang kasaysayan ng Pilipinas nang dumating ang mga dayuhan. Ang unang kaharian, ang kaharian ng Tondo. Ang Tondo ay isa sa pinakamatandang kaharian sa Luzon at matatagpuan malapit sa Ilog Pasig. Ito ay isang napakahalagang lokasyon sa kalakalan. Dahil dito, kontrolado ng Tondo ang pagpasok at paglabas ng mga produkto mula Manila Bay patungong loob ng Luzon. Ang sinumang mangangalakal na nais makipagkalakalan sa rehiyon ay kailangang dumaan sa kanilang kapangyarihan. Noong ika-10 siglo, binabanggit na ang Tondo sa mga tala ng dinastiyang Song ng China. Kilala ito bilang isang mayamang kaharian na may ginto, perlas at masiglang pamilihan. Pinamumunuan ng Tondo ng isang lider na tinatawag nilang Lakan at sinusuportahan ng mga maharlika at mandirigma. May malinaw na sistemang panlipunan, batas at tradisyong sinusunod ng mamamayan. Sa kabila ng yaman at impluensya nito, unti-unting nawala ang kapangyarihan ng Tondo nang dumating ang mga Kastila at itinatag ang kolonyal na Maynila. Ang ikalawang kaharian, ang kaharian ng Maynila. Sa kabilang panig ng ilog, umusbong naman ang Maynila. Ang Maynila ay isang Islamikong kaharian na umunlad sa baybayin ng Ilog Pasig at Manila Bay. Noong ika-5 siglo,
Ang Maynila ay isang lungsod na pinamumunuan ng mga Raha, katulad na lang ni Raha Sulaiman at Raha Matanda. Sila ay may matibay na ugnayan sa Brunei at sa Mundong Malay dahil sa lokasyon nito na naging isa sa pinakamahalagang daungan ng kalakalan sa Luzon. May matibay na depensa ang Maynila at sanay sa digmaan ang mga mandirigma nito. Hindi basta-basta sumuko ang kaharian nang dumating ang mga Kastila at nagkaroon ng marahas na labanan bago ito bumagsak. Sa pagkakatatag ng kolonyal na lungsod ng Maynila, tuluyang nabura ang alaala ng orihinal na kahariang minsang namayani rito. Ang ikatlong kaharian, ang kaharian ng Namayan. Mas matanda pa sa Tondo at Maynila ang Namayan. Matatagpuan ito sa kasalukuyang Santa Ana, Maynila. Ayon sa mga ebidensya, isa itong sentro ng kultura at relihiyong Hindu-Buddhist. May natagpuang mga gintong alahas, libingan, at artepaktong nagpapatunay ng kayamanan nito. Ang Namayan ay hindi nawasak sa digmaan, kundi unti-unting humina dahil sa pagbabago ng rutang pangkalakalan. Unti-unti itong nalimutan habang lumalakas ang Tondo at Maynila sa paligid nito. Sa paglipas ng panahon, ang dating makapangyarihang kaharian ay naging tahimik na bahagi na lamang ng kasaysayan. Ang ikaapat na kaharian, ang kaharian ng Butuan. Ang Butuan ay isa sa pinakamayamang kaharian sa sinaunang Pilipinas at matatagpuan sa hilagang bahagi ng Mindanao. Kilala ito sa masaganang ginto at aktibong pakikipagkalakalan sa China at iba pang kaharian sa Asya. Binabanggit ang Butuan sa mga sinaunang tala ng China bilang isang mahalagang kaalyado sa kalakalan, lalo na sa ginto. Dito rin natagpuan ang mga sinaunang balangay na patunay ng husay ng mga Pilipino sa paggawa ng sasakyang dagat. Ang mga barkong ito ay ginamit sa malalayong paglalakbay at pakikipag-ugnayan sa ibang lupain. Sa paglipas ng panahon, humina ang Butuan dahil din sa pagbabago ng mga rutang pangkalakalan at pag-usbong ng ibang kapangyarihan sa Mindanao. Ang ikalimang kaharian, ang kaharian ng Cebu. Ang Cebu ay isang mahalagang sentro ng kalakalan sa Visayas bago pa man dumating ang mga Europeo. Pinamumunuan ito ni Raha Humabon at dinadayo ng mga mangangalakal mula China, Borneo at iba pang bahagi ng Kapuluan. Dahil sa lokasyon nito, naging tulay ang Cebu sa kalakalan sa pagitan ng Hilaga at Timog ng Pilipinas. May matibay na sistemang pampulitika ang Cebu at sanay sa pakikipag-alyansa at tunggalian ang mga pinuno nito. Hindi tahimik ang politika sa regiyon at madalas ay may labanan sa pagitan ng mga karatig pamayanan. Ang pagdating ng mga Kastila ay nagbago sa balanse ng kapangyarihan at tuluyang nagwakas sa kalayaan ng kaharian. Ang ika-anim na kaharian, ang kaharian ng Sulu. Ang Sultanato ng Sulu ay isang makapangyarihang estadong pandagat na umusbong sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Kontrolado nito ang mahahalagang rutang pangkalakalan sa pagitan ng Mindanao, Borneo at mga isla ng Pampalasa. May sariling silang hukbong pandagat at sandata. Sa loob ng daan-daang taon, nabigo ang mga Kastila na ganap itong sakupin. Dahil dito, naging mayaman at makapangyarihan ang mga sultan ng Sulu. Tinawag silang pirata ng mga mananakop. Ngunit sa kanilang panig, sila ay mga tagapagtanggol ng kalayaan. Hanggang ngayon, makikita pa rin sa kasaysayan ang matibay na diwa ng paglaban at kalayaan ng Sultanato ng Sulu. Ang ikapitong kaharian, ang kaharian ng Madyaas. Ayon sa mga alamat at tala, ang Madyaas ay itinatag ng mga datong tumakas mula sa bumagsak na imperyo ng Srivijaya. Ang Madyaas ay isang sinaunang konfederasyon na umusbong sa isla ng Panay bago pa man dumating ang mga Kastila. Hindi iisang hari ang namuno rito, kundi isang konseho ng mga pinuno na may kanya-kanyang nasasakupan. May malinaw na batas at tradisyong sinusunod ang Madyaas at pinahahalagahan ang balanse ng kapangyarihan.
Ang kanilang lipunan ay nakabatay sa pagkakaisa at pagtutulungan ng mga pamayanan. Dahil dito, naging matibay ang kanilang paglaban sa pananakop ng mga dayuhan. Ang ikawalong kaharian, ang kaharian ng Mai. Ang Mai ay isa sa pinakamatandang kaharian ng Pilipinas na binanggit sa mga tala ng Tsina noong ika-10 siglo. Kilala ito bilang isang sentro ng kalakalan na naglalabas ng mga produkto tulad ng pagkit, bulak at perlas. Iginagalang ang Mai ng mga dayuhang mga ngalakal dahil sa katapatan at maayos na pakikipagpalitan. Hindi tiyak ang eksaktong lokasyon ng Mai, ngulit pinaniniwala ang matatagpuan ito sa Mindoro o karatig na bahagi ng Luzon. Sa paglipas ng panahon, bigla na lamang itong nawala sa mga tala ng kasaysayan. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung paano at bakit naglaho ang kahariang ito. Ang ika-9 na kaharian, ang kaharian ng Kabuluan. Ang Kabuluan ay isang kahariang matatagpuan sa kasalukuyang Pangasinan at binanggit sa mga sinaunang dokumento ng Tsina. Kilala ito sa kasaganaan ng ginto at sa masiglang kalakalan sa karatig na mga lupain. May sarili itong pinuno at kinikilala sa kanilang estadong politikal sa rehiyon. Isa ang Kabuluan sa mga patunay na may matitibay na kaharian sa Hilagang Luzon bago ang kolonisasyon. May ugnayan ito sa iba pang kaharian sa Asya sa pamamagitan ng dagat. Sa pagdating ng mga Kastila, unti-unting nawala ang pangalan at impluensya nito sa kasaysayan. Ang ika-10 kaharian, ang kaharian ng Kumintang. Ang Kumintang ay isang makapangyarihang kaharian na umiral sa rehiyon ng Batangas bago pa ang pananakop ng mga dayuhan. Kilala ang mga mandirigma nito sa tapang at husay sa pakikidigma. Dahil sa lokasyon nito, naging mahalaga ang Kumintang sa kalakalan at depensa ng Timog Luzon. Sa paglipas ng panahon, ang Kumintang ay naisama sa mas malawak na kolonyal na sistema ng mga Kastila. Unti-unting napalitan ang dating kaayusan at pamumuno nito. Ang dating malayang kaharian ay naging bahagi na lamang ng mga probinsyang kolonyal. Isang sibilisasyong binura. Ang mga kahariang ito ay patunay na ang Pilipinas ay may malalim at masalimuot na kasaysayan bago pa man dumating ang kolonisasyon. Hindi tayo nagsimula bilang isang bansang walang kaayusan o pagkakakilanlan. Tayo ay mga tagapagmana ng mga kahariang marunong makipagkalakalan, makidigma at mamuno. Marami sa mga kwento ng mga kahariang ito ang sinadyan kalimutan o hindi itinuro sa paaralan. Ngunit sa bawat muling pagsasalaysay, unti-unti nating binabawi ang ating nakaraan. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi nagsimula noong 1521 at hindi rin ito nagtatapos doon. Ikaw, kabida, sa lahat ng kahariang nabanggit natin sa listahan, ano ang pinaka-nagustuhan mo? At may alam ka bang ibang kaharian ng Pilipinas na hindi natin naisama? Tandaan, ang bawat kaharian ng ating bansa ay hindi lamang kasaysayan, kundi atin ring pagkakakilanlan. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin na katulad nito. Salamat sa panonood! Hanggang sa muli, kabida!